Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upas na 1 denaryo maghapon, sila ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-3 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya ay lumabas uli at nakakita pa na mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Kung 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis at nang nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob, kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Tayo pong lahat ay nagpupuri sa Diyos na siyang tagapagbigay ng lahat ng mga mabubuting bagay sa ating lahat, nang may kagalakan ng puso. Yun po, isang pagtatanaw ng utang na loob sa lahat ng mga biyaya ng ating tinatanggap, pagkakaloob sa atin. Bawat isa sa atin na nilikha ng Diyos ay may kanya-kanyang mga inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin upang gamitin natin sa paghahari, sa pagbubuo ng kanyang kaharian. Kahit bawat isa po sa atin may talento, may mga kakayahan, may mga abilidad na idinulot po ng Diyos sa atin, kaya't ito po ay magamit natin ng may pagpapasalamat sa Diyos, dahil bawat isa sa atin
ay maging isang kasangkapan sa pagbubuo ng kanyang kaharian. Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay hindi tungkol sa negosyo, hindi tungkol sa labor, sa sweldo. Ito po'y isang paghahayag sa atin na ang talinghaga pong ito ay isang paghahayag na kung paano ang bawat isa po sa atin ay tumatanggap ng biyaya. Kaya't mahalaga po na ang bawat isa po sa atin ay mayroong kakayahan na mangilati sa ating buong kalooban ang pagmamalay na kung saan ang mga biyayang ito ay ating pagyamanin, ating purihin ng Diyos sa mga biyaya na ating natanggap. Bawat isa po sa atin ay hinulugan ng Diyos ng talento, kagalingan, kayamanan, oras, na siyang magiging isang pundasyon ng kasangkapan ng Diyos upang ang kaharian ay maisakatuparan. Bawat isa sa atin, bagamat may mga hadlang. Ano po yung mga hadlang? Kung tayo po ay patuloy na nagkukumpara sa iba. Ang isang taong palagi ang nagkukumpara sa iba ay nagiging isang miserableng buhay. Bakit? Kasi ang tanong, bakit siya? Ako hindi. Bakit siya lumunlad? Ako hindi. Bakit ako wala? Siya meron. Ito po ang paglalarawan ng isang tinatawag ng patibong ng attitude. Isang mental trap. Kapag ang isang tao'y naglilita niya ng lahat ng pagkukumpara ang kanyang sarili. Bakit ako wala? Bakit siya? Matagal na akong nagtisika pero wala pa rin akong... May mga ganyan po. Ano pa po? Dati ko po siyang pinahihiram ng tsinelas. Dati ko po silang binibigyan ng isang gatang na bigas. Sa akin po sila humihiram ng damit. Pero ngayon, mas mayaman pa siya sa akin. So, kumpara. Ibig sabihin, ang mga biyayang idinudulot ng Diyos sa isang tao na palagi na nagkukumpara ay hindi niya kinikilala ang tunay na paghahandog ng Diyos sa kanyang buhay. Ang mga kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ibinibigay sa kanya ay hindi niya binibigyang pagpapahalaga at atensyon. Ang atensyon niya saan? Ikumpara ang kanyang sarili sa mga tao na makita niyang may mga pag-unlad, may pagyayaman o pinagkalooban ng kakayahan ng yumaman, mga matalino. Ito ang nagiging hadlang at sinasabi ng ating ebanghelyo po ngayon. Ang pagharap sa ating sarili, isang kalidad na relasyon sa ating sarili. Kapag hindi po ito na-develop, ang tendency po natin ay lagi na tayong magkumpara ng ating sarili sa iba kapag hindi natin nakakamit ang mga nais nating makamit sa ating buhay. Ang ebanghelyo po natin, sabi po, may nauna, ang natanggap ay 5 denaryo. Yung nahuli, na 1 oras lang ang tinarabaho, 5 denaryo rin ang tinanggap. So yung una po ay nagkumpara. Hindi niya nakita ang halaga na kung saan ay nabigyan siya ng biyaya. Kapag ang isang tao ay materyoso, alam niyo po ba yung taong materyoso? Lagi nang may paghahangad ng isang bagay na hindi naman niya mapanghawakan. Materyoso. Ang kanyang tutok ay ang tungkol sa iba. Bakit siya? May ganoon ako, wala. Sa lagi nang nakukumpara, ang isang taong palagian ng ang tutok ay ang mga kagalingan ng ibang tao. So sa atin pong ebanghelyo, bawat isa po natin ay tinawag ng Diyos at binigyan ng katangi-tanging mga talento at mga kagalingan. At kung tayo po ay titignan lamang natin ang ating sarili,
ang mga tinanggap nating kabutihan, mga regalo ng Diyos sa atin, ito po'y mapagyayaman po natin. Mabibigyan natin ng isang pagpapahalaga ang Diyos sa lahat ng ating tinanggap. So sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, ngayong gabi, ang talinghaga na kung saan ang pagkaalipin sa inggit, ang pagkaalipin sa palagian ng pagkainggit sa mga taong nakikita nating umuunlad ay isang desisyon ng isang taong maging miserable ang kanyang buhay. Kasi bakit? Sa halip na kung saan ay kanyang i-discover ang lahat ng mga biyayang idinulot ng Diyos sa kanya, ay mabigyang pagpapahalaga at ito'y kanyang mapaglinang. Ibig sabihin, kung 5 denaryo ang kanyang tinanggap, naroroon ang biyaya upang ito'y kanyang pagyamanin, upang ito'y kanyang palawakin at bigyan ng pag-unlad sa 5 denaryong yon. Kaysa magbato ng inggit. Kasi bakit? Sabi niya, 1 oras lang po yan Tapos binigyan nyo ng denaryo, ako buong maghapon. Ibig sabihin, ang paggugugol ng oras ay bilang yaman, ang denaryo ay halaga na kung saan naroroon ang pagbibigay ng isang pagpapalalim ng lahat ng mga biyaya, pagpapalago. No, tanda, ito ba'y tanda na ang denaryo po, kung sa larangan po ng ating pong mundo ng pera, ay pwede mong mapalago. Ganon din, sinasabi po sa ating ebanghelyo, ang talento ng bawat isang taong ay pinagkaloob ng Diyos. Kaya meron po tayong prex. Natatandaan ko kung kura paroko po ako sa Marikina, sa Diocese of Antipolo, yung Paris Renewal Experience, sinaanyayahan po ang lahat ng mga Katoliko na kilalanin ang lahat ng mga tinanggap na biyaya ng Diyos at ito'y upang maging kasangkapan sa pagbubuo ng komunidad ng parokya. Talent, time, at treasure. Nang lahat ng ito na dulot ng Diyos sa atin ay maibalik natin sa Kanya upang maisakatuparan ng pagbubuo ng paghahari ng Diyos. Kaya sasabi po, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinahayag sa atin ngayong gabi na kung saan ang bawat isa sa atin ay kilalanin ang mga kabutihan at kagandahang loob na regalo ng Diyos sa ating buhay. Ang buhay natin na siyang laan ng Diyos sa atin ay mapagbuti natin at ang pagpili sa bawat araw ng ating buhay na appreciation ng lahat ng mga kabutihan na dulot ng Diyos sa atin. Malinaw ang ating ebanghelyo po ngayon ay isang paghamon po sa bawat isa sa atin upang tayo'y gumawa ng pagpili mula sa ating mga pagkainggit patungo sa pagtanaw ng utang na loob o sa mga tampo natin sa pagbibigay, pagpapahalaga sa kabutihang dulot ng Diyos sa atin. Dapat nating tanggapin sa katotohanan ng Diyos ay nakikipag-ugnay sa atin ng mayroong pagkakaroon ng bawat katangian. Yun po, unique po tayo sa mata ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay iba-iba. Hindi tayo magkapareho. Kaya't inilalaan ng Diyos ayon sa iyong uniqueness ang pagiging katangi-tangi mo na nilikha ng Diyos. Tanggapin ang buhay na ito na handog ng Diyos, tanggapin ang sarili na ang ating buhay ay nagmumula sa kamay ng Diyos, panaligan ng Diyos na nagdala sa akin sa punto ng buhay ko sa mundong ito upang kilalanin ko at panindigan ang pananampalataya at hayaan ko ng aking kaalaman sa Diyos ay magbigay ng pagpupuri at pagpapasalamat
sa nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay upang ang kaharian ng Diyos ay maisakatuparan.